Magandang gabi po mga kaibigan. Okay, meron po tayong natanggap na panel gauge, no? Ito po ay panel gauge po ng Fortuner. So binuksan ko na po siya so para hindi na po matagal gawin. Ngayon nga po pala ay araw ng Huwebes, January 23, 2025. So shoutout po kay Boss Ronald Wacas. So, Ronald Wacas from Kalinga. From Kalinga po ito, Kalinga. Hindi ko lang po alam kung anong meron pong barangay dito pero yun na lang pong mismong province. So, from Kalinga. Okay. So, ito po ay blackout po siya, mga kaibigan. So, ito po ay natanggap natin nung Martes. Okay? Pero sinabihan ko na lang po yung customer ko kasi may mga naka-schedule po tayo. So, kaya sabihin ko na lang po sa ating customer na ito po ay gagawin na lang ngayong araw po na ito. Para bukas po, Friday, may ship na rin po. Okay. So, yan. So, inspectionin po muna natin, no? Okay. So, wala naman pong any damage sa plastic, pero buksan po natin. Medyo marami lang, pero malilinis po natin yung mamaya. Okay. Then, tanggalin natin ito. Mga naka-clip lang po yan, no? Ito po ay, actually ito po ay nag-flicker, no? Pero eventually, after ilang weeks or months, totally magba-blackout na rin po ito. Kasi yun po yung unang sakit niya, unang symptoms niya, either na nag-flicker or medyo matagal siya mag-on. Yan, okay. So, tingnan natin ito. So, wala naman pong any damage, no? Okay, mga siya. Okay. So, ito mukhang tinanggal na po siya, no? Mukhang may tinanggal na po ito kasi bakit? Sobrang lubog po nitong needle, halos ayaw niyang gumalaw, tapos hindi po siya calibrated. Hanggang dyan na yan, no? Hanggang dyan lang po siya. Oh. Ayaw na po niyang gumalaw. So, meron lang nag-attempt siguro na nagtanggal or baka chinek yung loob. So, tingnan po natin. No? Okay. So, ito naka-clip lang yan. Angat nyo lang yan. Gamit po kayo ng pry tool para madaling matanggal. Ayan, hindi rin po naka-calibrate. Ayan. Okay. Ayan, tanggalin na natin. At masakit niyan. Yun pa, isa oh. Kita niya mga kaibigan, yung needle niya nabali, na-bend yung needle sa pagkakasalpak. So, hopefully, sana ma-check natin at wala naman sana maging problema. Okay, tingnan muna natin. Kaya dapat po medyo kung mag-DIY kayo, pwede naman po to explore. Pero pagka hindi po kaya, huwag niya na po pilitin kasi po medyo may kamahalan po itong panel gauge po. Nasa 20,000 mahigit po ito. So, yan. Okay. So, tingnan natin, ha. So, wala namang sign na nabaha siya or anything na may gumalaw. So, malinis po siya. Accept ng tinanggal. Yan po mga kaibigan, no? Balikan na lang siya. Na-bend po. So, sana maiayos pa natin. Pag po nabali yan, minsan nawawalan po ng mga number yung display. Okay. So, tingnan natin, may tutuloy natin mamaya. So, yan. Oops! Nakita ko po, medyo sunog na po yung LED nung nakakabit dito. Abisuhan po natin yung ating customer kung gusto nyo nang isabay. So,
Okay. Sige po. So, balikan ko po kayo, no? After ko ma-repair, papagtan po natin itong mga piyesang ito, diode, IC, capacitor, lahat po yan. Pati po ito, try po natin na medyo tuwid siya, no? Sana nga po hindi ma-damage ng tuluyan. Bend po siya talaga. Okay. Sige po, balikan ko po kayo. Okay na po mga kaibigan. So, napagtan na po natin itong mga IC, diode, capacitor, lahat po yan. Isang set na po yan. So, yun nga lang po, yung nabanggit ko kanina sa inyo, yung ilaw niya malabo na. Ito, subukan po natin para makita niya. Okay. So, okay na po yan. Okay na po yan. Okay. 1, 2, 3. Yan, gumana na. Ayan mga ilaw niya, mga sunog na. Okay, so ibig sabihin niya yung mga ilaw niya, tuldok na lang po siya. So anytime po pwede na po yung bumigay kasi yung ilaw naman po natin is 5 years lang po yung lifespan niya. So beyond that, yun nga po, parity na po siya or bonus na lang po siya. So ngayon, papatan po natin yung ilaw at na bigay na rin po ng go signal yung ating customer. So at meron pong siyang napili na color combination which is maganda rin po. So papakita ko po sa inyo yun after po na mapalitan ko na po yung LED niya. So balikan ko po kayo, medyo marami-rami na po yung LED nito, nasa 21 pieces po. So after nito, yun, papakita ko po sa inyo. Go. Okay na po ito, mga kaibigan. So napalitan na po natin ng LED. Ito na po yung mga LED niya. No? Maitim na po talaga siya. So ito na po, mga bago na po yan. So subukan po nating pailawin. Tapos ikumpara niyo na lang po yung liwanag before, yung kanina po, yung bago ko po palitan. Then after po, ito. Makikita niyo po yung malaking differential po. Okay, yan. 1, 2, 3. Ayan ang liwanag na. Kumpara kanina. So, bali po, ano yan 21. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan. Sakto po, no? So, yun naman napili ng ating customer na color combination. Dito natin inareglo sa cluster. Dito po. Pakita ko po sa inyo yan. Okay. Sa bago yan, dinisin po muna natin itong loob. Kasi madumi ko yan. Yan. Sa mga gusto mag-DIY, madali lang mag-linis yan. Ito, lalo na ito, may tip. Na-flip lang mo yan. Yan. Tapos, yan na. Yun ang itim mo. Kasi pag hindi nyo po nilinis yan, hindi po mapapantay yung kulay niya. Parang napablock po ng dumi yung labas ng liwanag. Okay. Kasi po ito, hindi sinunod. Yan. Okay na. Good. Tapos, kabit niyo po ito, no? Yan. Ito, madali lang yung kabit yan, na-upload lang. Kailangan nga lang pantay. Kasi baka mamaya mabali na manipis lang kasi siya. Okay. So, yan. Use na siya. Tapos ito, palit lang natin dito siya. Yan. Tapos yung LCD, ito natuwid na po natin ito na gumamit tayo ng long nose. Ayan, pantay na po yan. Kasi kanina bali po yan. So ingat lang po sa paglalagay. Kasi pag pinuwersa nyo yan, may natukol. At hindi nyo po inayos yung tumutukot sa kanya. Yan, tulad yan, may natukol po. So ibig sabihin, meron po siyang hindi pantay dyan. So yan. Yun. Yun nga lang, nabali ulit. Tanggal ulit. Parang merong siya. Tawag dito. Sige, balikan ko po muna kayo, no? Go.
Okay na po ito mga kaibigan. So ipasok na po natin ng maayos. So ang ginawa ko muna po, tinanggal ko muna po siya. Ipinasok po muna natin dito sa board para maging sukat po yung kanyang paa. Bago ko po inassemble na lang ulit. And then saka po po nilagay. So okay na po siya. No? Kanina nababali ito eh. So yan, okay na po yan. Ingatan nyo lang po ito kasi medyo wala po tayo nabibili ng LCD na ganyan kapag nasira yan. Okay. So yan. So kapitan po natin itong cover cluster niya. Itong plastic niya. Okay. Punasan nyo rin po. Kasi yung mga dumi niya. Okay. Then itong needle. Kanina nabanggit ko po yung needle niya. Eh talagang hindi siya calibrated. So mukhang tinanggal po siya obviously. So ngayon i-ayos na po natin siya. Okay. Yan. Okay. Yan taas. Sa baba. Yung dalawang pinakamaliit po dito sa pinakadulo. Yung sa temperature at saka sa gas. Yung pinakamahabang needle sa gitna. Dito sa KMH. Okay. Yan. Dapat yan na sa 0, no? Tapos, itong medium size ay sa RPM. Yan, okay. So, ang ginagawa ko po dyan, mga kaibigan, pinapaikot ko po yan 360 degree. Okay? Clockwise. Yan. Napakaramdaman ko po kung may nasayad. Kasi pag napasobra po yan, gaya nung kanina po, bago po tanggalin, yun po, nasayad dito. Kaya pag pinandar nyo po yan, hindi po yan makakaangat at hindi rin po yan bababa. Okay na po. So, gawin natin, lagay po muna natin siya sa pinakataas. Okay? Mamaya po magka-calibrate yan, bababa yan. So pag bumaba po yan lahat, ibig sabihin tama po yung pagka-calibrate natin. Pero pag may naiwan dyan na isa na hindi gumalaw, so may problema po pa. May problema po. Okay? So dito, punas lang. Pinisin na rin po ito, no? Ayan. Okay. Then, itong final cover niya, lagyan, ano nyo po, applyan nyo po ng pampakintab. Any acrylic cleaner. Yan. Para mas magmukhang bago siya, no? Okay. Yan. Okay na. Linisin nyo lang mabuti yung loob. Make sure na wala siyang matitira na kahit na anong dumi or kaya yung gibla ng basahan. Kasi mahirap kung dukutin yan. Kahit ang huli nyo na po linisin yung labas. Kasi yung labas naman po ay accessible naman po yan. Yan, tigtab na oh. Bagong-bago. Okay, then salpak po natin siya. Okay, yan. So yan, power up na po natin yan. Para makita niyo po yung kagandahan ng napili ng ating customer. Ang ganda niyan, panigurado. Okay. 1, 2, 3. Yan. Bababa yan. Ayun, bumaba na ho. Yan, ang ganda ng kulay niya. Buhay na buhay. Ganda nung napili ng customer natin. Tapos ang odometer niya ay 192,282. So, okay lang po yan. Average lang po yan. Ang ganyang kataas sa year model na yun na 2007. 2006. Ganda.
Buhay na buhay. Saka bago na po kasi yung LED niya. Kaya ang ganda ng pagkaliwanag niya. So brand new na po siya. Brand new na brand new. Yan, okay na po. So pwede na po itong mapaship bukas. So Sir Ronald, maraming salamat po sa inyong tiwala. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta. So yung mga details po kung saan po ako nag-service, check na lang po doon sa description ng bawat vlog ko, pati po yung cellphone number ko. Kontakin nyo na lang po ako kung meron po kayo mga tanong at kung ano man po nang gusto niyo ipagawa. Salamat po, magandang gabi sa inyo lahat.